Okay, update na naman po tayo mga kaibigan. May panonoorin tayo galing po sa Balitang Pinoy TV. Nagkagulo na all. BP bumuelta na. Heto na. Breaking news. Kakapasok lang, Inday sumabog na. Siguro sa galit, no? Dahil sa mga pinagagagawa ng mga to. Pansin nyo si BP Sara ngayon nagsasalita na. Hindi katulad ng mga unay pinababayaan niya. Tsaka dapat talaga, wag niyang, kumbaga, dadaanan mo lang na parang ikikipit balikat mo lang yung mga pagbibintang sa'yo. Mas maganda mag-counter ano ka talaga, no? Magdidemanda ka rin. Lalo na sa mga naninira sa'yo. Kasi sa mga kabila, ganun ginagawa eh. Diba? Kaya tama yung galawan ni BP Sara na talagang dapat galawin niya rin yung baso. Basagin nyo na yung baso. Okay mga kaibigan, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay Balitang Pinoy TV. Nasa description niya. Talaga, no? Ang impeachment complaint dito kay Bongbong Marcos at ni BP Sara, sobrang layo. Yung kay BP Sara, wala silang mga mabibigat na mga ebidensya. Dito kay Bongbong Marcos, ang daming ebidensya. Yung sa 18 ex-Marines, yung kay Zaldico na mga pictures, ang dami. Si Orly Guteza, pero anong ginawa nila? Binasura nila. Diba doon palang isipin nyo eh. Alam nyo yung mga galawan ng mga dilawan. Nakakasuka talaga. Nakakadiri. Kumakain sila ng kapwa nila maruruming tao, mga ganun. Dati ayaw nila yan eh. Pero ngayon gustong-gusto na nila kasi may pakinabang pa. At ito pa ang pagkakaalam ko lang din dyan. Kasi nga, alam naman natin kapag napabagsak nila si BP Sara, eh baka sakaling unahin din nila si PBBM. Diba? Ay isunod nila si PBBM kasi hindi nila pwedeng unahin si PBBM na nandiyan dyan si BP Sara. Kasi automatic presidente. Kaya talagang ginugurgor nila ng ginugurgor yung vice presidente. Ganon sila ngayon mga kamunggo-mungguhan. Bakit? Imbis na yung ayaw nila, yun ang unahin nila. Yung kinahiinitan nila, yung kinasusuklaman nila dati si PBBM. Ayaw nila eh. Kasi ayaw din nila sa Duterte. Kaya halatang halata yung ginagawa po nila, si BP Sara muna dapat ang unahin. Ayaw nila kay ang bigat-bigat ng mga ebidensya kay PBBM. Yung pagpirma pa lang ng GAA o ano ba yan, BICAM o kung ano pa man ang tawag dyan. Yung pinirmahan niya pa lang tapos wala siyang alam, pwede ba yun? Ang gago mo naman, di ba? Pinirmahan mo yung budget tapos wala kang alam. Ay, king ina, huwag ka nang umupo. Umalis ka na dyan sa pwesto mo, di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Naalala ko, buti pa yung gasoline boy na may pinag-aralan. Buti pa yun, napakagaling magsalita, napakatindi magpaliwanag. Si PBBM, mawasak-wasak na yung paliwanag niya, wala pa rin akong nag-gets eh. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid, Balitang Pinoy TV. At heto, panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating tatalakayin ngayon, no? Patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. I-update ko kayo, no? Ano na ba ang nangyari dito sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara? Nag-response na po itong si VP Sara. Okay, Vice President Sara Duterte humiling na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. So, inaasahan natin, no, akala natin na hindi magre-respond si VP Sara, pero nag-respond pa rin, nag-reply siya, ang kanyang legal team, na humiling na ibasura nga itong impeachment complaint. Pero alam ko naman na malaki ang chance, no, na ang hiling po ni VP Sara ay hindi po ito granted ng alam nyo na, kalaban ni VP Sara yung halos lahat dyan ng mga congressman, lulong na siguro sa mga maleta, di ba? So, hindi ko na ina-expect yan, no, na itong hiling ni VP Sara ay talagang mangyari. Okay? So, pero at least, VP Sara, sinubukan niya na humiling siyang ibasura itong impeachment complaint. Pero sa sarili nating analysis, ay malabo, no? Malabo. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang kasi karapatan niya ni VP Sara na kahit hindi po mag-granted ang kanyang hiling na ibasura, ay at least ginawa ni VP Sara, di ba? Oh, ito. Bago ko ito i-play itong video na ito,
paki-like muna at saka paki-share itong video natin ha, para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga first time lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na kayo. Okay? Ito. Panoorin natin itong balita na ito. Sakto sa deadline niya ngayong araw, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara at hiniling nilang ibasura ito. Ikinumpara pa nila ang trato ng Kamara sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa 15 pahinang sagot o answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte, hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. So, bakit humiling na ibasura itong impeachment complaint? No? Ayon kay sa kampo ni VP Sara, ay parang kapareho lang. Kung ano yung reklamo noon sa 2025 na So ibig sabihin wala silang nakikitang kahit anumang bahid talaga na korupsyon dito kay BP Sara. Sayang yung pagkakataon na ma-impeach si PBBM. Alam nyo po ba mga dilawan, kayong mga nakakasuka talaga mga pinagagawa ninyo. Hindi lahat ng dilawan ha. Ang sinasabi ko lang dito, yung may pagnanasa din na magnakaw sa gobyerno. May mga ibang pinklawan talaga o dilawan na talagang gusto rin nila ng pagbabago. Ihiwalay natin sila. Pero may mga gago rin talagang mga kakamping dilawan na wala silang ibang hangad kundi makakupit din o kaya may pakinabang yung gagawin nila. Doon po sa ano ko ba explain ng maayos yun? Sa madaling salita, sumisip-sip kasi sila doon sa mga daliri ng mga namumuno. Kaya hanggat maaari ayaw nilang awayin. Sayang yun eh. Mai-impeach si PBBM dahil ang laki-laki ng ebidensya. Sobrang laki. Yung nag-illegal powder pa lang ang kanyang kapatid, sabi ni Madam Aimee, yung kapatid daw niya gumagamit. Doon pa lang ang laking ebidensya na yun. Pero anong ginawa nila? Binasura nila ng ganun-ganun na lang. Yun sana yung pagkakataon. Alam nyo, yung mga nakaupong mga kumakalaban kay PBBM, nakakampi na nila ngayon. Sayang yung pagkakataon na mapaganda natin itong Pilipinas. Kasi kaya kayo ganyan, gusto nyong may pakinabang. Ang totoo, wala kayong pakialam sa ating Pilipinas kung mahal. Ang gusto nyo kasi magkaroon din kayo. Wala kayong pakialam sa mga naghihirap nating mga kapwa Pilipino. Yun ang totoo. pansin po ng legal team ni VP Sara na parang pareho lang talaga. So, tama si VP Sara, ibasura nyo lang yan kasi at the end of the day, pagdating dito sa Supreme Court, mababasura pa rin ito eh. Nagsasayang lang sila. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? So, ibig sabihin, yung ginagawa nila dyan, dadaan pa rin pala sa Supreme Court. Basura pa rin ang kalalabasan. Ano? No? Itong talagang impeachment complaint na ito, propaganda. Ako in my own opinion, alam ko na itong ginagawa ng House of Representatives, alam nila na malabo itong uusad itong impeachment complaint. Siguro, dyan sa House of Representatives, makakapasa yan kasi alam nyo naman, lulong sa maleta yung iba dyan. Lulong sa So, maleta. pipirma talaga sila, no? Pero hindi pa tayo sure Lulong yan, no? sa Kasi may maleta. balita ako dyan, yung NUP, sa sobrang daming members ng NUP, party list yan ng mga congressman dyan sa HOR, ay plano na ngang babaliktad. Plano nang mamaya ipapakita ko rin yung balita na yan na planong umalis ang sa mayorya yung NUP na yan. So anong ibig kong sabihin? Kahit magtagumpay sila, no? Kahit alam nila magtagumpay man o hindi magtagumpay, talagang itutuloy nila yung impeachment complaint. Kasi nababalita eh. Anong ibig kong sabihin? It will spread to the media na si VP Sara kinasuhan ng impeachment complaint. Yan, talagang ma-expose raw di umano ang mga kabalastugan ni VP Sara. Bahala na sila. Wala silang pakialam kung ito po ay magtatagumpay. Basta importante sa nila, mabalita na nagreklamo sila. Why? Kasi sa tingin nila, mag-aapekto ito sa 2028 election. Kasi yan na naman ang banat nila, yan na naman ang ibabato nila kay VP Sara. Itong impeachment complaint, bla 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 bla. No, na alam niyo naman pagdating sa Supreme Court niyan, i-detalye talaga yan, no? So, siguro akala ng mga bangag diyan sa mga House of Representatives ay hindi alam ng taong bayan. Especially itong mga hindi hilig sa politika.
maririnig lang nila, si PB Sara, impeachment. Hindi tayo buboto niyan. Pero Hindi naman nabobo yung mga mamamayang Pilipino no? Hindi naman na ito katulad ng dati na pag pinanood lang nila sa mga bias media, maniniwala na sila. Yung iba kasi madalas nanonood sa YouTube na rin, sa Facebook na rin, di ba? most, but not all, majority of the Filipino people gising na. Oo. What do I mean by gising na? Alam na nila ng taong bayan na itong grupo ng mga kalaban ni BP Sara, inggit, at lahat yan paninira. Alam na ng taong bayan yan. Tsaka kung gugurgurin mo ang Duterte, halimbawa ikaw politika ka, kaya mo ginaganyan kasi gusto mo maging maluwag yung kupitan. Maging maluwag, mas maraming makukupit o hindi naman kaya mananakaw ng limpak-limpak, mas sobra-sobra. Kapag ka hindi naging presidente si BP Sara. Yun. Ako, naiintindihan ko yung mga ibang gunggong na nagsasabi, hindi, BBM pa rin kami. Yan, maintindihan natin yan. Dalawa lang naman yan Mga bayad o kaya sarado yung utak. Ayaw na nilang magbukas ng pag-unawa. Gusto na nila, doon na sila sa lugar na yon. So kaya hindi sila natututo. Tayo, minsan na po tayong pumanig sa Uniteam. Tinitignan ho natin kung sino yung tama o kung sino yung mali. Nung panahon ng eleksyon, sinuportahan natin sila kasi alam natin maganda ang tandem, naging tanga-tanga ako. Pero hindi, okay lang sa akin, sabi ko nga, ako, dati full force yung subscriber ko, lahat yan manunood sa akin. Naghati, yun, bumagsak yung views, okay lang. Kasi ako, yung pinaniniwalaan ko para sa akin, tama. Ayoko magbago ng vlog. Bakit? Baka bumaba yung views ko, hindi ganon. Kailangan ipaglaban mo kung ano yung tama. Kasi balang araw yung mga pagbablog mo na yan, baka panoorin yan ng mga susunod mong henerasyon. Mga magiging anak mo, yung magiging apo mo, yung kanununuan habang kailan nabubuhay yung YouTube. Tapos yung pananaw nila, matalino. Tapos panonoorin ka, BBM ka, ay. Pangit yung ganun. Oh my God, we'll be back again.